2 bata nahulog sa school service sa India. Bumabiyahe ang van na sumundo sa mga bata nang biglang bumukas at likuran nito. Tumilapon sa kalsada ang mga bata at ang kanilang mga bag. Sumaklolo naman ang ilang nakakita. Ang iba pang detalye sa balitang yan, maya-maya lang. Magandang umaga ngayong June 25, kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balita. Ihatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, pinakamalaking Coast Guard ship ng China namataan ulit sa Ayungin Shoal. Ngayong ibinasura na ang lahat ng drug cases laban kay dating Senador Laila de Lima. Si dating Pangulong Duterte naman daw ang pananagutin para sa mga umano'y kasalanan niya sa publiko. Ilang bahay sa Barangay Tatalon, Quezon City nasunog. Sa South Korea naman, 22 patay sa sunog sa isang planta ng baterya. Karamihan sa mga biktima, mga foreigner. Gilas Pilipinas, wagi sa kanilang exhibition match kontra Taiwan Mustangs. At lalaking gusto lang naman na aesthetic na video, hinabol ng mga aso. Umaaligid na ulit sa Ayungin Shoal ang pinakamalaking Coast Guard ship ng China sa mundo na pag-aari nila. Nangyari yan kasabay ng paglilinaw ng palasyo na hindi misunderstanding kundi sinadya ng China ang panghaharas sa ating resupply mission nitong nakaraang linggo. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Isang linggo matapos ang marahas na engkwentro ng China Coast Guard at mga Pilipinong sundalo noong June 17, namataan kahapon sa may Ayungin Shoal ang pinakamalaking barko ng China Coast Guard. Base sa monitoring ng maritime security expert na si Ray Powell, dumaan malapit sa nakasadsad na BRP Sierra Madre ang tinaguriang monster ship ng CCG. Lumapit pa ito sa Sabina Shoal kung nasaan naman nagpapatrolya ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Sa hiwalay na pahayag ng Chinese Foreign Ministry kahapon, muling binatikos ng Beijing ang panghihimasok daw ng Pilipinas sa kanilang teritoryo. Dapat daw tantanan na ng Pilipinas ang pambubuyo at bumalik na sa pakikipagnegosasyon sa China para panatilihin ang kapayapaan sa South China Sea. Gaya ng ibang bahagi ng West Philippine Sea, matagal nang iginigit ng China na teritoryo nila ang Ayungin Shoal na tinatawag nilang Renai Reef. Kaya tuwing may resupply mission ng Pilipinas, lagi silang hinaharas ng China, gaya ng nangyari noong June 17. Laging sinasabi ng China na controlled measure at nagtitimpi pa sila kapag hinaharang ang PCG. Pero sa mga video noong June 17, kita kung paano sila nanutok ng palakol, ng butas ng inflatable boat ng Navy at ng araro ng mga rubber boat gamit ang speedboat. Kahapon, nilinaw ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na hindi pa rin nila tinuturing na armed attack ang ginawa ng China. Pero kinontra niya ang naunang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na misunderstanding o aksidente lang ang nangyari. Dahil malinaw daw na sinadya ng China ang pangaharas sa mga Pilipinong sundalo. We see the latest incident in Ayungin not as a misunderstanding or an accident. It was an aggressive and illegal use of force. It is a deliberate act of the Chinese officialdom to prevent us from completing our mission. Sinegundahan naman ito ng ilang eksperto. Alam daw ng China na mauuwi sa gyera ang kumusot kung may bitbit silang armas at may magpapaputok ng baril. Kaya estratehiya daw nila ang paggamit ng mga patalim laban sa atin. Tingin tuloy ng mga eksperto, pwede rin tayong pumalag. Basta hindi lang tayo gagamit ng baril. We have our own martial arts. We could also use weapon stick. Kali, Agnes. Of course, we have to defend. We have to train our personnel when it comes to armed and unarmed combat. But we should never fire the first shot. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5.
Sa iba pang balita, magtutulungan na ang Philippine Retirement Authority o PRA at Bureau of Immigration para salain ang mga foreigner na kukuha ng Special Resident Retirees Visa o SRRV. Isang Special Non-Immigrant Visa ang SRRV na nagbibigay permiso sa mga dayuhang magretiro o tumira ng permanente sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng Data Sharing Agreement, gagamit ng advanced online system ang dalawang ahensya para mapabilis ang palitan ng travel records ng mga aplikante. Tatagal ng 5 taon ang partnership ng PRA at BI at pwede ulit i-renew kada 2 taon. Malaking tulong daw ito para masala na mabuti ang mga foreigner na nais tumira sa Pilipinas. Desidido si dating Senador Laila De Lima na panagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang mapawalang bisa sa lahat ng drug cases na isinampa nung nakaraang administrasyon. Tutulong pa nga raw siya sa investigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Ginoong Duterte, kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at pekeng war on drugs. Yan ang mensahe ni dating Senador Laila De Lima kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang ipinawalang sala ng Muntinlupa Regional Trial Court sa ikatlo at huli niyang drug case. Inihayag din ni De Lima na tutulong siya sa investigasyon na ginagawa ng International Criminal Court kaugnay ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Wala pang pahayag ang kampo ng dating Pangulo tungkol sa pahayag na yan ni De Lima. Pero matatandaan na sunod-sunod na kaso ang inihain laban sa dating senador ilang buwan lang mula nang maglunsad siya ng Senate inquiry sa madugong kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Sa mga parata, sinabing nakipagsabwatan si De Lima para ituloy ang illegal drug trade sa New Bilibid Prison noong Justice Secretary pa siya. Pero sa desisyon ng Muntinlupa RTC Branch 206, nakasaad na bigo ang prosecution na patunayang guilty beyond reasonable doubt si De Lima. Kinatigan ng korte ang inihaing demurrer to evidence ni De Lima noong Marso na nagsasabing hindi sapat ang ebidensya laban sa kanya. Una nang napawalang bisa si De Lima sa dalawa niyang kaso sa droga noong 2021 at 2023. Kamakailan lang nang ibinasura ng Quezon City RTC ang 2 disobedience case si De Lima na isinampa noong 2016. Nag-ugat naman yan sa alegasyong pinilit ni De Lima ang dati niyang bodyguard at driver na si Ronnie Dayan na huwag pansinin ang sabina ng Kamara noong 2016. Higit 6 na taong nakulong si De Lima bago pinayagang makapagpiyansa at makalaya noong 2023. Ngayong taon, tuluyan na siyang malaya. Napakalaki po ng ginhawa at saya ang nararamdaman ko ngayon. Mas mapapanatag at makakatulog na po ako ng mas maluwag. Pag-aaralan naman ng Department of Justice kung magkakain sila ng motion for reconsideration. Well, we are also very happy for the good senator because once upon a time, she was our former boss. And we do not lose our respect even though we are on the other side of the fence. Okay. But it's our duty to prosecute. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Ligtas na ang 27 mga tripulanting Pinoy ng barkong inatake ng rebeldeng grupong Houthi. Gumamit ng de-remote na bangkang puno ng bomba ang mga Houthi para pasabugan ng MV Transworld Navigator nitong Biyernes. Buti na lang at nakaandar pa rin ang barko at papunta na ngayon sa Egypt. Nagdulot naman ng trauma ang pangyayari sa ilan sa mga Pinoy na sakay ng barko. Kaya hindi raw muna sila sasampa kung sa high-risk area pa rin ang ruta. Ayon naman sa Department of Migrant Workers, inaasikaso na ang pagpapauwi sa mga marino. Our next action is magkaroon ng immediate repatriation kasi they need to be home with their families muna. Provide psychosocial and medical interventions. Sa mga motorista nating kapatid, huwag nang mabigla kapag magpapagas. Epektibo na kasi ang big-time oil price hike ngayong linggo. Nadagdagan ng 1 peso and 75 centavos per liter ang singil sa diesel. Nasa 1 peso and 40 centavos naman ang price hike
sa gasolina at 1 peso and 5 centavos kada litro sa kerosene. Sabi ng Department of Energy, natulak ito ng pag-atake ng Ukraine sa malaking oil terminal ng Russia. Nakaapekto rin daw ang tensyon sa garian ng Israel at Hezbollah ng Lebanon. Samantala, tinanggal na ng Kuwait ang visa ban nito para sa mga Filipino domestic worker matapos ang 1 taon. Nagkasundo na raw ang Kuwait at Pilipinas na ipagpatuloy ulit ang recruitment ng domestic workers mula Manila. Yan ay matapos ng negosasyon sa pagitan ng Interior Minister ng Kuwait at ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Bubuo na raw ang dalawang bansa ng Joint Committee na nakatutok sa mga issue ng domestic labor. May 2023 noong sinuspende ng Kuwait ang pag-issue ng bagong visa sa mga Pinoy na domestic worker. Kasunod yan ng pagpaslang sa OFW na si Jubilee Ranara na pinatay ng anak ng kanyang amo. Dahil dito, itinigil muna ng Pilipinas ang pagpapadala ng domestic workers sa Kuwait. Weather update naman tayo, magiging maulan ang panahon ngayong araw dahil sa easterlies. Makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan ng Palawan, Quezon, Romblon at Bicol. Ganyan din ang magiging panahon sa Eastern at Central Visayas at Caraga. Sa kabila niyan, asahan pa rin daw ang mainit at maalinsangang panahon pagdating ng tanghali. Posible ang mga biglaang buhos ng ulan sa hapon hanggang gabi. Susunod, ilang bahay sa Tatalon, Quezon City nasunog. Sa Quezon City pa rin, estudyante sugatan matapos palaga ng mga hold-upper. At isa na namang kandidata sa pageant at boyfriend niyang foreigner nawawala sa Pampanga. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Pinalagaan at nakipaghilahan ang isang estudyante sa mga hold-upper na humarang sa kanya sa Quezon City. Sa pikon ng mga salarin, sinuntok at hinataw na nila ang biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Sugatan ng ulo, galos sa binti at may mga gasgas pa sa braso. Yan ang sinapit ng first-year college student na ito matapos manlaban sa mga nambiktima sa kanyang riding in tandem na hold-upper sa barangay Quirino 2B sa Quezon City. Kwento niya, pauwi na sana siya galing sa eskwelahan nang matsyempuhan ng dalawang hold-upper. Ilang metro lang ang layo sa bahay nila. Bigla pong bumaba yung angkas, tapos tinutukan po ako ng barel habang hawak ako sa kwelyo. Sabi po sa akin is, ibigay ko daw po yung phone ko, kundi ipuputok niya daw po ito. Imbes na matakot, hindi raw binigay ng biktima ang kanyang cellphone at bag. Nakipaghilahan siya sa mga suspect, kaya dito na siya sinaktan ng mga hold-upper. Nung pasigaw na po ako, bigla po akong sinuntok sa sikmura po para hindi po ako makasigaw. Pero nakasigaw pa rin po ako. Kaya ang ginawa po nila is hinampas ako ng barel sa ulo. Tapos tinulak po ako. Nang makitang duguan na, saka lang daw siya tinantanan ng dalawa. Agad naman siyang isinugod sa ospital ng kanyang pamilya. Pero hindi niya namukhaan ng dalawang hold-upper dahil nakasuot ng helmet at itim na face mask. Nakita ko siya sa ospital, naiyak ako kasi napakabait niya para gawin ng mga tao to sa kanya. Siyempre, nabahala ako dahil may baril. Akala ko hindi na siya bubuhayin. Sinusubukan pang makuha ng News 5 ang panig ng Quezon City Police District. Ang barangay naman, tumanggi na magbigay ng pahayag. May panawagan naman ng tiyahin ng biktima sa mga otoridad. Kung pwede, dobling sila dito, checkpoint, para sana mahuli yung kasi gusto ko talagang mahuli yung gumawa sa kanya yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Sa Quezon City pa rin, nasunog naman ang ilang bahay sa barangay Tatalon. Sugatan ang isang residente dahil sa pagmamadaling lumikas. Babalik si Hannibal Talete. Nagising ang ilang residente matapos sumiklab ang sunog sa residential building sa barangay Tatalon, Quezon City kaninang hating gabi. Saan kayo dadaan? Mababa tayo. May ilan nagbasa na ng kanilang bubong para pigilan ang pagkalat ng apoy.
May mga nataranta rin sa paglikas gaya ni Mark David. Nasugatan at napaso siya sa braso habang lumilikas mula sa nasusunog na kwarto. Nagising daw siya nang marinig ang sigaw ng mga kapitbahay na may sunog. Sinalubong ko na lang apoy para makatalon dun sa makalabas dun sa may sa may apoy. Tinalon ko na yung hagdanan para makalabas ako pababa. Ang mga kaibigan naman ni Sarah Benicio, agad ring lumikas nang sumiklab ang sunog. Halos katabi lang ng inuupahan nila ang nasunog na bahay. Pagising po kasi namin, bigla na pong lumakas yung apoy. Ang lakas na po ng apoy, tapos biglang nagtayuan na lang po kami bigla. Naranta na po kami, halos lahat po ng namin, nasa building po is wala na pong tao, kami na lang po yung naiwan. So baba na po kami agad. Si Malu Lopez naman na nakatira sa ikatlong palapag ng gusali. Wala na raw na isalbang gamit. Nagmadali daw siyang lumabas na makita nang bumuputok ang mga linya ng kuryente. Biglang dakas, ang ginawa namin, nagbabaan na kami. Wala kaming sinalbang gamit. Napula rin ang sunog matapos ang kalahating oras. Nasa 3 pamilyang naapektuhan sa sunog. Sa initial investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimulang sunog sa ika-4 na palapag ng gusali. Inaalam pa kung ano ang sanhi nito at kung magkano ang napinsala sa sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Sa gitna naman ng maulan na panahon, binaha ang ilang bayan sa La Union. Sa video nakuha ng mga netizen, kitang pinasok na ng tubig ang mga bahay sa bayan ng Bawang. Sa kalsada naman, lumusong na ang mga motorista para lang makauwi. Dahil sa baha, 15 pamilyang nakatira malapit sa creek ang inilikas. Sa lungsod naman ng San Fernando, 10 barangay ang binaha. Ayon sa City Disaster Risk Reduction Management Office, pinalala ng high tide at Baradong Creek ang baha sa lungsod. Base sa monitoring, katumbas ng 1 buwang ulan ang naranasan nila noong linggo. 11 sugatan matapos bumangga ang sinasakyang van sa Atimonan, Quezon. Base sa investigasyon, papuntang Lucena City ang van nang pumutok ang isang gulong nito sa likod. Nawalan tuloy ng kontrol ang driver at bumangga sila sa pader. Dinala na sa ospital ang driver at 10 niyang pasahero. Nangako naman ng driver na sasagutin ang pagpapagamot sa mga biktima at maging ang napinsala niyang ari-arian. Pinaghahanap ngayon ang isa sa mga kandidata ng Mutya ng Pilipinas, Pampanga. Sa abiso ng mga organizer, nitong Biyernes pa na i-report na nawawala si Geneva Sarita Lopez. Kasama niya raw noong araw na yon ang kanyang nobyong Israeli na nawawala rin. Nilinaw rin ng Mutya ng Pilipinas na walang opisyal na aktibidad ang pageant noong araw na nawala si Lopez. Inilaan daw kasi ito para makapagpahinga ang mga kandidata. Humingi naman ng tulong sa publiko ang organisasyon para sa impormasyon tungkol sa kinalalagyan ng dalawa. Kumakatawan si Lopez sa bayan ng Santo Tomas. Susunod, 2 estudyante sa India nahulog mula sa sinasakyang van. Gilas Pilipinas flying high matapos talunin ang Taiwan Mustangs. At viral ngayon, lalaking hinabol ng mga aso habang nagmo-moment sa tabing dagat. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng mga balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Dalawang kataong patay sa sunog sa isang planta ng baterya sa South Korea. Agad rumisponde ang rescue workers nang sumiklab alas 10:30 ng umaga sa wasong ng sunog. Nakuha nila ang mga labi ng 21 workers na bigong makatakas habang kumakalat ang apoy. Isa naman ang namatay sa cardiac arrest. Karamihan sa mga nasawi ay pawang Chinese. Bukod sa mga namatay, 8 pa ang nasaktan sa insidente. 2 sa kanila ay nasa malubhang kalagayan. Sa India naman, nakuhanan sa CCTV ang 2 babaeng estudyante na nahulog mula sa isang school van. Habang dumadaan sa kalsada, bumukas ang likod na pinto ng van, tsaka nalaglag ang 2 menor de edad.
Agad namang tumulong ang mga residente sa paligid. Ayon sa ulat, hindi na isara ng driver ang pinto ng maayos. Naghain na ng reklamo ang magulang ng 2 bata. On high ngayon ang Gilas Pilipinas bago ang kanilang Euro trip para paghandaan ng Olympic qualifiers. Tinalo kasi nila sa exhibition match kagabi ang Taiwan Mustangs. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Patuloy ang paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa FIBA Olympic Qualifiers sa Latvia. At bilang bahagi nito, nilabanan nila ang club team na Taiwan Mustangs sa isang exhibition game sa PhilSports Arena. Ilang pamilyar na muka ang naglalaro para sa Mustangs, gaya ni na dating San Miguel guard Alex Cabagnot at Ateneo Eagle center Gio Chiu. Dikit pa ang laban sa first half bago pinasiklab ng Gilas ang opensa nila sa third quarter para makabuo ng 14-point lead. Here's Ramos, evading the Guara. Bagamat na ibaba muli sa single digits ng Mustangs ang hinahabol, hindi na sila tuluyang pinadikit pa ng Gilas. Final score, 74-64. Nanguna sa scoring si Dwight Ramos matapos magtala ng 19 points, kabilang ang 4 na tres. Here's Ramos hitting a three-pointer. Pilipinas goes up. Nagpakitang gilas din si naturalized player Justin Brownlee na kumubra ng 12 points, 15 assists at 5 rebounds. Brownlee will take it again. Back-to-back hits for Justin Noybe. 11-man roster ang ibinida ng Pinas sa laro. Late scratch sa roster ang gwardyang si Scottie Thompson dahil sa kanyang injury. Sa kabila nito, nagpa siya si Gilas head coach Tim Cone na wag nang palitan si Thompson. It's not that we can't find a replacement for him, it's that we're just missing him. Anybody we get is not going to replace Scottie. That's just a fact of life. So, but we don't feel short-handed. We talked it out with 11 guys. They're 11 strong, and they feel we're okay. Ngayong araw, tutungo na sa Europe ang kupunan para ipagpatuloy ang ensayo para sa Olympic qualifiers. Magkakaroon ng 2 friendly games ang national team kontra Turkey at Poland pagdating doon. I think the next 2 tune-up games against really good national teams, that's going to be a bigger test for us. Pagdating ng mismong qualifiers, makakatapat ng Pinas ang host country ng Latvia at ang bansang Georgia. Of course, if you want to be in the Olympics and qualify, you got to play the best in the world. So I think it's going to be a great experience for us, and we're definitely not going to take it lightly. Magsisimula ang Olympic qualifiers sa July 2 at tatagal hanggang July 7. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa volleyball naman mga kapatid, nakuha ng Zeus Coffee Thunderbells ang first pick sa kauna-unang PBL draft sa July 8. Pumasok ang Zeus Coffee na may 40% tsansang makuha ang top pick. Base sa ilang ulat, baka kunin ng kupunan ang dating middle blocker ng De La Salle Lady Spikers na si Thea Gagate. Sakaling matuloy, malaking tulong ito lalo't wala silang naipanalong laro nitong All-Filipino Conference sa ilalim ng dating pangalang Strong Group Athletics. Second pick naman ang Capital One Solar Spikers. Third pick ang Galleries Tower High Risers habang kukumpleto sa top 5 ang Farm Fresh Foxies at ang Next Led Chameleons. Alam natin lahat to, naggrabe tayo mag-effort para lang makakuha ng mga aesthetic ng mga litrato at video. Kasi syempre naman, Ruth, kailangan gandahan in case baka nga naman kasi maging viral. Tama. Pero, itong lalaking to nag-viral, hindi dahil po sa ganda ng kuha niya, pero dahil nasira yung kanyang moment. Very cinematic na sana ang drone shot ni Gio Garbo habang tumatakbo sa tabing dagat. Yun nga lang, nasira ang moment niya nang bumulaga sa kanya ang isang aso na yan. Nang dumating ay iba pang tropa ng aso, napilitan si Gio na tumalon sa dagat para di na siya habulin. Ayon sa uploader, narinig na niya ang aso pero akala niya ay iba ang kinakahulan nito. Sabi naman, Jess, ng ilang netizens, swerte na lang at nag-alangan yung mga aso na lumusong dun sa dagat. Biro pa nga ng iba, kulang na nga lang daw cycling at parang sumabak na sa triathlon itong si Gio nang wala sa oras.
Kita mo dun sa video, bigla talaga napatakbo yung ano niya eh. Pati nung una, jogging siya. Kaya Nung nga, yung aso, good sprint pace. siya. Oh, good pace. Nakita yung mga aso, sprint siya eh. bigla. Nangyari sa akin sa Boracay yan. Nung tumakbo. Habulin ka talaga na aso. Oo, kailangan maglakad ka lang. Tapos, huwag mo silang ano. O doon ka na lang sa dagat tumakbo. Pwede, try natin. Kung umaahon ka tapos umaano yung tubig, ganun. Dapat yung shot. Yun ang emote. Yun ang emote mo eh. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga. Ito naman ang mga dapat abangan sa inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid.